Habang naglalakad sina Teiko at Sunakawa ay inaabangan sila ni Yamato sa daan, pero nang magsalubong ang dalawa ay may lumitaw na dalawang lalaki mula sa likod ni Yamato at sinabing kailangan nilang makausap si Teiko. Pero biglang lumuhod ang mga ito at nakiusap na tulungan sila ni Teiko. Hindi na nakatanggi si Teiko dahil lumuhod ang dalawa sa harap niya na mukhang mas matanda rin sa kanya. Pinakiusapan sila ng dalawa na sumali si Teiko sa judo club kahit isang buwan lang dahil sa katapusan ng buwan ay lalahok ang kanilang judo club sa Shubi match, isang taunang tradisyon na sinasalihan nila upang kalabanin ang Bayangka High School, ang matagal na nilang karibal. Sa ngayon ay patas ang kanilang score na 9-9 at sa pagkakataong ito ay kailangan nilang matalo ang mga yun para sila ang hiraning kampiyon kaya kailangan nila si Teiko para makalaban sila sa national. Kailangan nilang tatlo na makipagkumpetensya laban sa 5 pero ang isa nilang kagrupo ay nasugatan kaya kailangan nilang humanap ng kapalit nyon. Dahil sa haba ng eksplenasyon ng dalawa ay pumayag na si Teiko kaya nagpasalamat ang dalawa sa kanya. Humanga naman si Yamato dahil marunong pala si Teiko mag-judo. Sinabi naman ni Sunakawa na wala namang duda dahil likas na malakas si Teiko at sinabing dahil magti-training siya ng isang buwan ay hindi sila magkikita ni Yamato. Humingi ng tawad si Teiko pero ayos kang yun kay Yamato at sinabing tulungan niya ang judo club at gusto niya ring makita ito na nagjujudo, kaya sinabi na lang ni Teiko na magsabi lang ito kapag gusto nitong magkita sila at agad siyang darating. Persigido sa training si Teiko dahil alam niyang naniniwala si Yamato sa kakayanan niya. Halos lahat sa training ay napatumba niya kaya humanga ang mga iyon sa kanya. Habang naglalakad pa uwi ay nakita niya si Yamato sa daan na naghihintay sa kanya. Sinabi nito na bumisita siya sa training ni Teiko at binati ito sa pagiging magaling. Dinalhan niya ng rice ball si Teiko pero sinabihan niya ito na huwag na muling pupunta doon dahil delikado sa lugar at hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama kay Yamato. Nang makauwi ay kinain niya ang rice balls na bigay ni Yamato na sobrang nagustuhan niya. Dahil sa pagkakaroon ng inspirasyon ay mas ginanahan pang mag-training si Teiko at ipinangakong ibibigay niya ang lahat. Habang nagte-training ay tinext siya ni Yamato na mukhang uulan kaya pinagdala siya nito ng payong. Sa pamamagitan din ng text ay hiniling ni Yamato na huwag sana siyang masaktan sa training dahil sa text na lang nito nasasabi ang mga nais niyang sabihin. Isang gabi ay pumunta si Yamato kina Sunakawa upang ibigay ang sobrang sko na niluto niya. Tinanong siya ni Sunakawa kung bakit hindi niya nalang ibigay lahat kay Teiko pero sinabi niya na hindi na siguro siya gusto ni Teiko dahil ayaw siya nitong papuntahin sa bahay nito. Ayon naman kay Sunakawa ay nagkakamali lang siguro siya o nag-o-overthink dahil hindi naman ganon si Teiko. Kumalma si Yamato at nagpasalamat kay Sunakawa. Iyon ang unang beses na nagkagusto si Yamato at sa tingin niya ay sobra ang pagmamahal niya kay Teiko tulad niya ay si Teiko rin ang unang naging kaibigan ni Sunakawa. Napasilip siya sa pinto ni na Teiko at nais niya itong makita pero pinigilan niya na lang ang sarili dahil baka mas lalo lang niyang hanap-hanapin iyon kaya ikinumpara niya na lang ito sa mga bituin sa langit. Kinabukasan nang matapos ang araw ng training ay bagsak ang lahat sa pagod maliban kay Teiko na iniisip na makatulong sa judo club pero mas iniaalay niya yun kay Yamato na naniniwala sa kanya. Namiss niya bigla ang boses nito kaya nag-text siya kung maaari siyang tumawag nang biglang tawagan na siya nito at nag-usap silang dalawa. Nang marinig na dumating na si Teiko ay lumabas si Sunakawa para ibigay ang dala kanina ni Yamato. Bukas na ang laban ni Teiko kaya sinabi ni Sunakawa na nakasuporta si Yamato kaya ipakita niya ang galing niya. Kinabukasan sabay na dumating sina Yamato at Sunakawa para manood sa laban ni Teiko. Isinama niya si Yamato sa unahan para mapanood siya ng malapitan nang biglang makasalubong nila si Tsuyoshi, ang kaklase niya nung elementary. Ipinakilala niya si Yamato bilang kasintahan na ikinagulat nito. Nagsimula na ang tapatan at mapapansing determinado si Tsuyoshi na manalo laban kay Teiko. Walang ibang iniisip si Teiko kundi si Yamato. Dumating na ang oras ng paghaharap nila ni Tsuyoshi at ang lahat ay humanga sa paghaharap ng dalawa. Kahit ilang beses nang muntik mapatamba ni Tsuyoshi si Teiko ay pilit itong lumalaban. Sa init ng paghaharap ng dalawa ay nakaabang lang ang lahat hanggang sa napabagsak ni Teiko si Tsuyoshi. At sa huli ay sila ang nagwagi. Nang magkita sila ni Yamato ay binati siya nito pero sinabi niyang iyon ay dahil sa pagsuporta nito sa kanya. Maya-maya pa ay sabay-sabay na silang umuwi habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Habang natutulog ay napanaginipan ni Teiko na mga bata pa sila at nagkita sila ni Sunakawa sa playground nang biglang tumunog ang alarm clock niya. Maya-maya pa habang naglalakad para puntahan si Yamato ay nagpaalam na si Sunakawa na uuwi na dahil may gagawin pa umano siya. Nang makarating sa tagpuan ay nagtaka si Yamato dahil hindi niya kasama si Sunakawa kaya naisip nito na ibigay kay Sunakawa ang matitira nilang pagkain.
Habang kumakain ay tinanong ni Yamato kung kailan ang birthday ni Teiko. Natuwa siya nang malamang kasabay iyon ng bagong taon kaya inisip niya na ang mga i-bake niyang cake. Tinanong din siya ni Teiko kung kailan ang birthday niya at nalaman niyang malapit na iyon dahil June 5 na ngayon at 10 araw na lang ay birthday na ni Yamato. Niyaya niya itong mag-celebrate pero tumanggi ito at hiniling na lang na magkasama sila buong araw sa June 15. Hinawakan niya ang kamay ni Yamato at nagpasalamat na isinilang ito sa mundo. Maya-maya pa ay pinuntahan niya si Sunakawa at sinabi na malapit na ang birthday ni Yamato at tinanong kung busy ito sa araw na iyon. Tinanong siya ni Sunakawa kung anong plano niya pero dahil walang ibang hiniling si Yamato kundi ang makasama siya sa araw na iyon ay nais niya paring dalhin iyon sa iba't ibang lugar at mag-celebrate kaya humingi siya ng tulong sa kaibigan. Habang naghihintay sa pagbubukas ng elevator ay dumating ang kanyang ina na bitbit ang mga pinamili at sinabi sa kanya na magiging kuya na siya. Buntis ang kanyang ina kaya kinuha niya ang mga bitbit nito at sinabing wag nang magdala ng mabibigat pero sinabi nito na kaya naman niya. Natuwa siya sa balitang magiging kuya na siya kaya ibinalita niya iyon kina Yamato. Nagkahiyaan ang dalawa nang sabihin nila sa isa't isa na tingin nila ay magiging mabuting magulang sila balang araw kaya umalis na lang si Sunakawa. Nagtaka si Teiko dahil nitong mga nakaraan ay kakaiba ang ikilos ni Sunakawa. Sinabi ni Yamato na baka nalulungkot iyon dahil hindi na sila madalas nagkakasama ni Teiko kaya naisip niyang isama nila ito sa kaarawan niya. Pinuntahan ni Teiko si Sunakawa at inimbitahang sumama sa kanila sa birthday ni Yamato dahil iniisip ni Yamato na malungkot siya pero sinabi niyang hindi naman siya malungkot at may lakad din siya sa 15. Hindi alam ni Teiko ang totoong nararamdaman ni Sunakawa kaya hindi niya ito pipiliting pag-usapan ang tungkol doon at iintayin niya na lang na sabihin yun ni Sunakawa. Ipinakita niya kay Sunakawa ang listahan ng gagawin nila ni Yamato sa kaarawan yon. Isa-isang ipinaliwanag ni Sunakawa ang nasa listahan niya dahil mali-mali iyon at walang plan B kung sakaling hindi umubra ang mga nakalista niya. Binigyan din siya nito ng ideya ng mga lugar na maaari nilang puntahan. Tawang-tawa si Sunakawa habang naaalala ang lugar na iminungkahi niya dahil sa nakakatawang itsura ni Teiko ng mga oras na iyon. Halos si Sunakawa na ang nagbigay ng ideya kay Teiko ng mga maganda nilang puntahan at tawang-tawa pa rin ito habang naaalala ang mga lugar na napuntahan din nila noon ni Teiko. Masaya si Sunakawa na sumang-ayon si Teiko sa lahat ng lugar na sinabi niya na pawang mga napuntahan din nila noon. Pero isang bagay ang nakalimutan ni Teiko, ang regalo. Pero wala siyang pera pambili ng regalo kaya kailangan pa niyang mag-part-time job at inihanap na siya ni Sunakawa hanggang sa nakatulog na siya at nang magising siya ay inilista na ni Sunakawa ang lahat. Habang nakatingin kay Sunakawa ay pinasalamatan niya ito. Kinabukasan ay nagpaalam na ulit si Sunakawa na mauuna na siya pero nang palabas na ng pinto ay tinanong siya ni Teiko kung okay lang siya. Sinabi ni Teiko kay Yamato na hindi naman pala malungkot si Sunakawa kaya silang dalawa na lang ang mag-celebrate ng birthday ni Yamato. Nang mapatingin sa orasan ay naalala niyang may job interview pa siya para makaipon sa birthday ni Yamato pero giit nito na hindi niya naman kailangang gawin iyon. Natuloy pa rin sa job interview si Teiko at nang matanggap ay ibinalita niya yun kay Sunakawa, sinabi niyang pumunta sila minsan ni Yamato doon. Nadismaya naman si Sunakawa dahil akala niya ay sikreto lang yun kay Yamato pero sa huli ay sinabing ayos lang yun kaya nagpatulong na si Teiko na pumili ng regalo. Sa isang tindahan ay sinabi ni Sunakawa na nagustuhan ni Yamato ang cute na cafe bowl nang minsang mapadaan sila doon. Pero nang makita ni Teiko ang cute na bagay ay iyon na ang binili niya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Sunakawa kay Teiko kaya dumiretso na ito sa Bro Cafe kung saan siya magtatrabaho. Sa laki ng katawan ni Teiko ay sinabi ng mga tao na bagay siya doon. Nang makauwi ay agad niyang kinumusta ang kanyang ina, sumagot itong ayos lang pero sinabi nito na nakita niya si Sunakawa sa ospital at sa tingin ng nanay niya ay na-ospital ang ama ni Sunakawa. Agad na tumakbo palabas ang walang kaalam-alam na si Teiko at nagpunta kay Sunakawa para kumustahin ito. Mag-isa lang si Sunakawa dahil kasama ng ate niya ang nanay nila sa ibang bansa. Doon sinabi ni Sunakawa na kailangang maoperahan ang ama niya sa June 15. Natigilan na lang si Teiko sa kanyang nalaman at sinabing sasamahan niya si Sunakawa sa araw ng operasyon. Pero inalala ni Sunakawa ang birthday ni Yamato kaya sinabi ni Teiko na ipapaliwanag na lang niya kay Yamato ang lahat at sigurado siyang maiintindihan yun ni Yamato. Ngunit ayaw ipaalam ni Sunakawa kay Yamato ang sitwasyon dahil baka mag-alala pa iyon ng sobra. Sinabi nito na ayaw din niyang maging dahilan para hindi maipagdiwang ang unang birthday ni Yamato na kasama si Teiko pero nagpumilit pa rin si Teiko kaya sinabi ni Sunakawa na kahit pa ibasura ni Teiko ang plano sa birthday ni Yamato ay hindi niyon mababago ang nararamdaman niya.
Hindi na bago ang sitwasyon ng kanyang ama kaya handa na siya sa mga mangyayari kaya ayos lang siya. Naalala ni Teiko ang mga panahon bata pa sila, mabait ang ama ni Sunakawa. Nalaman din niya sa kanyang ina na may komplikasyon sa puso ang ama ni Sunakawa at natumba na rin iyon noong mga bata pa sila at inakala na hindi na iyon mabubuhay pa. Maraming bagay ang hindi niya nalalaman tungkol kay Sunakawa kahit matagal na silang magkakilala. Nang sumunod na araw ay napadaan ito sa pinagtatrabahuhan niya kaya agad niya itong kinumusta at sinabing magiging maayos din ang lahat. Nang makauwi sa bahay ay ipinangako niyang pasasayahin si Yamato sa araw ng kaarawan nito para hindi masayang ang mga itinulong sa kanya ni Sunakawa.